Talk TV and I'm your host, Micaela Gonzalez, at ito ang pangalawang yugto ng Buhay Tambay. Sadyang kay sarap ng buhay. Lalo na, paggising mo sa umaga, kakain ka na lang. Sa tanghali, aalis ka ng bahay, pupunta sa barkada, at tatambay. Walang kasing sarap ang buhay kung kasama ang iyong pamilya kapag kumakain kayo na sabay-sabay. Tunghayan po natin ang ikalawang yugto sa kwento ng buhay ng mga batang hamog, ang Buhay Tambay. Pagkatapos sumama ni Micaela sa Bantay-Bayan para maghanap ng batang hamog, pumunta siya sa Bacoor at nakilala niya ang matandang si Rodeng. Ano pangalan niyo? Rodeng. Ilang taon ka na? 48. Saan ka ba nagtatrabaho dati? Nagsasadyar ako dati. Ano daw? Sasadyar. Sidecar na. Sasadyar boy. Pwede ka. Ako po ay bilang sasadyar boy. No, araw pong kasagsagan ng aking pagkakasadyar. Ako po ay nahula na po ng trabaho. Bakit? Alam niyo na po, lahat ng laban ay pinagbigyan ko na. Ako ay nagtatapon ng basura. Ako ay nagtatapon ng basura. Patalo 2 piso, kalabit na niya, okay din po. Rodeng, saan ka nakatira? Dito po sa Tramo, Baliksiuno. Ang trabaho ko po ay kundi magtapon ng basura. Ngoy ka. Tapos? Pagkatapon po ng basura, ang ginagawa ko po ay uminom na ala. Bakit? Yun lang po ba yung libangan niyo? Yun lang po. Bakit? Pwede naman kayo. Ba't may family po kayo? Walang pamilya. Binata. Ako si Maria Elena Centilla. Dito sa tabing dagat, Bacoor, Cavite. Minsan dumadaan ako dito sa kapaligiran. May nakikita akong mga tambay, mihiga, diyan sa gilid ng plaza. Dapat inasikaso ng magulang kasi pag baka magkaroon sila ng kung ano-ano na lang na mga dyan sa mga rugby boys baka At meron po tayong mga ilang tao na in-interview kung ano po sa kanilang ibig sabihin ng buhay tambay. Renny, Tabo. Ako nag-aalaga po ng mga kalat. Barangay. Ano masasabi mo kuya about pag nakarinig ka ng tambay? Ano masasabi mo doon? Minsan baka mapaaway lang gano'n, may bastos eh. Katulad kaninang maga, umalis na eh. Naka-encounter ka na ba ng mga gano'n? Oo, madalas eh. Mga hindi taga rito yun eh. Tatambay lang. Kaninang maga may nakita. Doon nagwawali sa kurong. Good morning po sa lahat ng nanonood. At ako po ay si Marcela Garcia Correa, Tobong Provinciana. At nandito po ako sa Bacoor kasi meron akong ginagawa dito bilang coordinator ng lahat ng NGOs dito. Nag-o-organize po ako ng mga NGOs na may kadahilanan. Lahat na kababaihan at lahat kung sino yung interesadong magiging member at saka makakaunawa kung ano ang mga NGOs. At dito sa Bacoor, na-obserbahan ko po napakaraming tambay. At kalimitan dito, ang gulo. At yun, medyo nahihirapan din yung mga barangay tanod dahil iba na ang generation ngayon ng mga kabataan. Sila'y nalaban at hindi maganda sa environmento na magkaroon ng mga ganitong
mga sitwasyon sa palibot. At napakahirap din ng magiging standby kasi sa kasalukuyan ako nagtatambay din dito na may dahilan din. O ngayon, sana naman doon sa mga standby, magsisikap sila na kahit na lang paano magkaroon sila ng income para hindi na sila magkaroon pa ng pangit na kinabukasan. Yun lang. Kuya, ano masasabi mo sa buhay tambay? Ang buhay tambay, di walang trabaho. Ano pa? Ang ano nila, paano pa rin sa mga taong paikot-ikot, paano sila. Pero mayroong buhay tambay na sila yung may pakinabang din naman. Ganun lang yan. Buhay tambay, pagala-gala, gano'n. Tapos dito pa yosi-yosi lang. Pero mostly naman, kukunti naman yung tambay dito talaga. Kabataan lang, mga estudyante nagtatambay dito sa araw pag break time, yun lang naman. Hindi mo, wala naman ako maisip na naghahanap buhay naman sila pare-pares dito. Kasi yung mga nakatambay dito, mostly mga nagtitindi. Oo, kumano. Kaya ano masahe mo si buhay tambay? Ano pa? Matuto na sila. Nakitingin sila sa katotohanan. Walang mangyayari sa buhay nila pag gaganyan pa rin sila. Hindi atin ito ating bansa. Ang pangalan ko, si Efren Esquivel. Dati dito ako nagtatrabaho sa munisipyo. Tagayos ng parking. Ay ngayon, tinanggal nila ako. Kaya nagpa-parking na lang ako dyan, pero wala nang sildo. Pero dyan ako nagtulog sa tabi ng munisipyo na yan. Kuya, ano masahe mo sa buhay ng mga tambay? Ang buhay ng tambay, katulad ng isang yan, ay dapat mabigyan din ng lunas sa mga yan. Kasi sa gabi, palakad-lakad sila dito, naghahabulan, natutulog madaling araw. Dapat response na mabigyan ng lunas. Ako kailangan ko rin nga siyempre yung tirahan saka yung hanap buhay. Yun lang, wala na. Paano masusolusyonan ang gantong kalagayan ng mga taong ito? Kailangan ba nila ng tulong ng pamahalaan o isa silang sakit ng lipunan? Makatulong sa bahay, sa mga magulang niya. Wala, puro lakwat siya ang inaatupag. Hindi ko gusto nila buhay tambay. Ang tawag sa grupo nila ay Sindikato Pamilya. Tambay sa gabi, tambay sa umaga, inuman dito, inuman doon. Ilan pa ba ang mga kabataang mamamatay at mapapawian ng buhay na katulad nila? Ano ba ang nagagawa ng otoridad sa mga batang musmos na katulad nila na wala pang muwang sa mundo? Sadyang ang sarap mabuhay. Mahalin natin ang ating buhay dahil isa lang to. Kapag binawi sa atin to, wala nang magagawa kundi bumahan ng luha. Isa lang ang mapapayo ko sa mga kabataang katulad nito.
umiwas sa masamang barkada, at laging makinig sa ating mga magulang. Katok TV, at ako ang inyong host, Micaela Gonzalez, at kakausapin namin sila. Jay po ang pangalan, nakatira po sa Kaingin. Hindi na po nag-aaral, tambay na lang po. Ako si G. Crown na nagmula sa Kaingin. Halika makinig sa lili kong aking kasambitin. Sindikato at sinalihan kong pamilya. Hindi maangas pero hindi nyo makakaya. Pag bumanatirikan sa tugmaan ay kritikan. Di mo kayang sabayan parang sinunaw na metal. May iangas ka pa ba? May ibubuga pa ba? Kung wala, sumunod na lang. Amin ang ilalapag. Ang batas sa bakor na bawal lumabag. Ako si Julius sa Tagalima. Kain tulog gala. Mga tusad, sipulo, tapos sa kaniri ko. Ang mga bobong tulad yun, nasak na lalamunin ko, nasak na tuturugin ko mula ulo hanggang paa. Kaya pare, kung di mo kaya, sumampa ka ng bananang marinig. Mga padero yung manig sa pagbuka ko ng bibig. Ang lahat sa pabilib ng batang taga-kaingin na peking mo muna kingalan. Nasa entablado ay wala nang ginagalang si J1, si G-Gram. Ako sa matitibay pagdating sa rhyme ay para kang pinapatay, mabibigat ang mga letra at hindi ginaya. Kami disipulo na hindi yung makakaya at ngayon na lumitaw mga bobo at ilang mga nagahangin. Unti-unti na malulusaw at ikaw ay babagsak na di mamamalayan at nilulubog kita hanggang sa kaigaliman. Kumanda na ang lakas sa una namin pagsalakay, babaon pa indalin sa malahimonyo kong kamay. Kung ikaw ay sasabay, huwag mo munang tanggain na kami ay kalabanin, baka di ka pagpalain sa akin. Tanggain at kalabanin, huwag nyo kami tutubukan sa paangatan na ng lima utak kong hindi palag. Kung nga pala si J1 Pinuno sa sindikato, kilalanin na matapang at mahusay sa tugmaan. Di nyo kayang tapatan, di nyo kayang lagpasan sa palupitan ng tugmaan, di nyo kayang pantayan. Alas 8 po kami nagsisimula ng tambay. Minsan pag nakita namin tropa, share na sa alak, ambag-ambag, ganyan-ganyan. Pagkatapos po namin mag-inom, yung iba po mag-iya na manguha ng mangga, may bilyar, ganyan-ganyan mga pinis po namin. Paring Momon, ano ba yun? Minsan po, pag may dumadating na bakla, nagiinom po kami. Tapos sila na po yung nagpapainom, sila na rin po yung bumibili ng pulutan. Lahat po sila na gumagastos. Tapos po, minsan, pag nagkita-kita na yung mga tropa, nagkakayakadan, ligo ng dagat, minsan away, gulo. Wala namin kinuwang matino. Kung may darating na bakla, yayain ulit kami mag-inom. Abot na po kami ng umaga, ng tanghali. Sindikato pamilya ang aming grupo. Pag may nagulpi po sa aming isa, kung saan man siya naroroon, pupuntahan pa po namin siya, re-restback po namin siya. Hanggang hindi kami nakakabawi, hindi po kami titigil. Yun ang pagsasamaan namin bilang tropa. Walang iwanan. Hanggang dulo. Minsan pag galing kami sa rap contest, sabi pag lalabas kami, di tapos na po. Sabay, paglabas po namin, minsan na pagtitripan po kami. Minsan nga po isang araw, nasaksak na nga po ako dito po. Sabay, ganyan, marami po kasing gulo rito pagsimbang gabi. Pagsimbang gabi po, minsan trip, ganyan, batuan ng pillbox, sabi saksakan, tumpakan, ganyan po, barilan, bago nang-hablot na lang po sa jeep. May tropa pong nanggaling po sa school, sabi nakita po ng kaaway niya, dinampot po sa jeep, sabi pinag-aampas po ng kung ano-ano, bote, ganyan, sabi binugbog, sabi hanggang sa tinigilan nila, lumpasay na. Hinayaan na lang po ng mga tao doon kasi po ilag din po yung mga tao doon na bawal mga alam. Kaya po namin yung grupong sindikato pamilya para maiwasan din po yung gulo. Yung po yung pinagdaanan namin, dinadana lang po namin sa kanta. Nire-record po namin kay Kuya Jeff. Yan po.